Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po sa SMB dahil balak kasi nilang i-trade. Ito pong si CJ Perez mga kabrods. Yes, alam din naman natin si Perez isa ito sa mahirap talaga i-trade sa Beermen dahil isa ito sa talagang gumagawa dito. Well, si Perez lang naman ay nag-average ng 24 points per game, 5 rebounds per game at halos 5 assists per game yan mga kabrods. Tapos isa pa dyan, 7-2 pa ang standing ng SMB po nga pangalawa sa NLEX Road Warriors. Yes mga brods, hindi naman nila i-risk ito pong si CJ Perez kung hindi naman malakas yung makukuha nila mga kabrods dahil bali-balita na ito pong si CJ Perez kahit gaano pa ito kalakas, kahit gaano pa ito kagaling, mati-trade ka once na may magustuhan at makakursunodahan talaga ang Beermen dito. Well mga kabrods, alam din naman natin, isa ito sa mga katulong ni Junmar Fajardo, katulong lahat ng Beermen players. At yun nga, ito rin yung kanang kamay ni The Kraken Junmar Fajardo. Parang ang import din ito pong si CJ Perez na hindi rin nawawalan ng laro at consistent na rin kahit papano. Kaya nga ito ay nag-average ng 24 points per game sa 9 games na ginagawa ng Beermen ngayon Kaya ito, na-clinch na nila yung playoffs round na ito po ng San Miguel Beermen. So, ito ay medyo komplikado mga kabrods dahil magpapasok na tayo ng playoffs round tapos dun pa nila naiisipang i-trade ito pong si CJ Perez. Pero hindi rin kasi basta-basta yung gustong kunin dito ng SMB kung saan mas gutom kasi yung player na yon. Well, alam din naman natin na nabigyan na rin ng CJ Perez ng 2 kampyonato. Ito pong San Miguel Beermen at yung pinakahuli pa doon ay Finals MVP pa siya nung taong 2023 to 2024. Kaya ngayon, gutom ang SMB na kunin ang championship ngayong All-Filipino Cup dito at agawin sa TNT Tropang 5G na gumugustong magkaroon ng Grand Slam. Kaya nga mga brods, ang ipapalit nga ng SMB dito at nire-reach out ng Beermen yung NLEX Road Warriors, makuha ito pong si Robert Bolick mga kabrods. Yes, Robert Bolick to SMB tapos si J. Perez naman to San Miguel Beermen. Kung tutuusin mga kabrods, halos parehas lang naman yung player na ito. Parehas magaling. Pero ngayon, pumapang-una kasi sa standing ito pong NLEX Road Warriors na pinapangunahan ito po ni Robert Bolick ang kanilang captain ball. Pero ito pong si Robert Bolick ay nag-average ng 18.5 points per game, 6.8 rebounds per game, at 7.4 assists per game. Kung ikukumpara mo kay CJ Perez, mas mataas talaga ito pong si Predator CJ Perez. Pero pagdating sa rebounds and assist, mas mataas naman si Robert Bolick. So, it means na ito pong si Perez ay talagang scoring machine while ito pong si Robert Bolick ay talagang naidadala niya yung buong koponan. Kaya nga, di ba, ito yung resulta. NLEX number 1 na ngayon at nakakagulat ito sa PBA. Kaya nga, gusto ko itong kunin ng SMB dahil gutom na gutom pa ito pong si Robert Bolick. Well, ito pong si CJ Perez ay nakatikim na kasi ng kampyonato. Kaya minsan, ay pagdating ng playoffs round ay nawawala dun si Predator. Well, ito pong si Bolick, consistent talaga ito. Kulang lang talaga ng katulong sa NLEX dahil hindi naman ito masyadong pinofocus ng MVP group. Kung sa edad naman ang babasihan natin, 31 na rin si CJ Perez tapos 29 lang si Robert Bolick. So medyo panalo pa. Ito pong SMB ng 2 years agwat dito. Kay Robert Bolick, mas mapapakinabangan pa nila ng 2 years. Ito pong si Berto kaysa kay CJ Perez. All in all naman mga kabrods, okay na okay yung trade na ito. Walang panalo, walang talo. Magaling si Bolick, magaling si Perez na may championship experience na. While si Bolick, ito, mas gutom kasi ito mga kabrods. Kaya gustong subukan ito ng San Miguel Beermen na malay natin, mas effective pala at mas mapapadali sa Beermen kung si Bolick ang magmamando as a point guard nila mga kabrods. Kaya sa kinyo mga brods ito pong one-on-one blockbuster trade, dapat ba nilang i-push ito? At sinong yamado at sinong diado? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Alam ko na ibalitan na rin natin ito. Ito pong si Nick Demesis. Yes, yung 6'4 forward or shooting guard ng Rain or Shine Elasto Painters na ito mga kabrods. May mga reports and rumors tayo na ito pong si Nick Demesis. Alam din naman natin kamakailan lang inalis ito sa Ross lineup. Pero hindi nyo ba alam mga brods, may mga offers na rin ito. Pero pinapa-init lang ni Nick Demesis dahil syempre gusto rin niya masubukan yung mga ibang offers. Kaya ito pong Barangay Nebra San Miguel, alam ko na balitan na rin natin ito. Isa sa mga may gustong kunin dito talaga sa unrestricted free agent list ay si Nick Demesis. Talagang gusto na lang kunin mga kabrods. 6'4 na
shooting guard, tapos pwede pa maging power forward ito. So, sa edad niyang 34 years old, marami pa naman itong papahirapan mga kabrods. Di ko nga alam bakit binitawan ito ni Coach Yeng Guiao. Isa rin naman ito sa mga physical na player dyan, isa sa mga may skilled na player, one of the shooter rin nila ng Ross. Siguro nga mas nakadepende na si Coach Yeng kasi sa mga batang players niya. Well, ito pong si Nick Demesis, kaysa naman talagang masayang yung talent niya dyan sa bench ng Rain Ocean, why not talaga i-trade na lang at ilagay na lang sa unrestricted free agent. Kaya ito, UFA ito mga kabrods, nasa free agent siya ngayon, mas madali na ito para sa Ginebra. Lalong-lalo na ngayon, papasok na tayo ng playoffs round. Kailangan nila ng mga ganitong pang-ilalim na katulad ni Nick Demesis. At hindi rin naman basta-basta ito pang manlalaro na ito, kaya nga gusto rin kunin ito ng Barangay Ginebra at pinag-iisipan pa. Dahil pagpasok natin ng playoffs round, wala na kasing trade doon mga kabrod. So kailangan nila ma-meet yung trade deadline. So hindi lang naman si Nick Demesis ang kanilang pinaplano dito. Ito rin mga kabrod, Jerick Ahamisi. Ito naman yung 6'1", 6'2" shooting guard naman ng Magnolia Hotshots. Yes, 3-team trade kasi ang mangyayari dito dahil balak nga na rin ng Northport na sumali sa trade na yon. Kaya ito po, si Jerick Ahamisi. Bakit si Ahamisi na naman? Meron ng mga Maverick Ahamisi ng Ginebra. Base rin kasi sa reports and rumors ni Mr. Snow, mas bagay nga daw kasi si Jerick na sharp shooter kaysa sa kanyang kuya na si Maverick mga kabrods. Yan kasi ang bagay sa Barangay Ginebra ngayon, yung mga spot up shooter. Dahil kasi pagpasok ng playoffs round mga kabrods, mahihirapan ng Ginebra. Sino ba ang pwede nilang pagkukunan or huhugot sa bench dahil wala naman masyadong sharpshooter na dyan kaysa kaila Pesumal, mga kabrods, sina Malonzo, sina Abrientos. Minsan kasi inconsistent din sila, sina Scotty, kaya kailangan din nila ng mga ganitong stable na shooter na katulad ni Jerick Ahamisi. Siguro nga tama yung suggestion ni Mr. Snow na ipalit ito sa kanyang kuya na si Maverick. Dahil si Maverick Ahamisi naman, point guard naman kasi yun mga kabrods. Ang dami ng mga magagaling na point guard ng Ginebra ngayon, Scotty, Abrientos, diba? So sayang lang yung spot neto ni Maverick Ahamisi as a point guard position kaysa naman mabangko siya ni Coach Tim Cone. Kaya kailangan din na ng mga ganitong mga shooter na katulad ni Jerick Ahamisi na mas shooter mga kabrods, yun, mas coachable din na player, bata-bata pa mga kabrods, mas bata kay Maverick at hindi rin masyadong malaki na rin yung ulo mga kabrods. At ito, mas okay nga daw kung si Jerick Ahamisi ang kukunin nila sa pagpasok ng playoffs round mga kabrods. Dahil nababalita na rin yan ni Mr. Snow, siguro nga mas okay nang mawala daw si Maverick Ahamisi dahil simula nung nakuha ng Ginebra, eto pong si Maverick Ahamisi, napansin yung mga brods, hindi na sila nakakuha ulit ng kampyonatong Barangay Ginebra San Miguel. Baka nga, ang problema nga daw talaga si Maverick. Pero mga kabrods, magaling naman si Maverick Ahamisi, pero kailangan lang kasi ng Ginebra yung shooter talaga at big man. Kaya okay na to yung power forward na si Nick Demesis plus Jerick Ahamisi na shooter. Well, siguro magbo-boost na talaga rin ito sa lineup ng Ginebra pagpasok ng playoffs run. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.